Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news sa lahat na nagmamahal kay DJ Bantag sa buong mundo. And on the other hand, makokonsumisyon na naman si Secretary Boying nito. May stress. Delikado yung kalagayan niya, di ba? Bago siyang opera. And with this, sa pangyayaring ito, I'm sure na magngingit-ngit na naman yon sa galit. Okay, ano tong good news natin? Ang ating minamahal na DJ Bantag, in-interview na naman ng yung tatlong Banatero vloggers. Salamat, Banat Bay, Coach Ole, and Boss Dada. Nasa likod nyo kami. Malaking tulong itong ginagawa nyong pag-interview sa ating DJ Bantag para naman, nabubuhayan ng loob ang mga Bantag fans worldwide pag naririnig nila ang boses ng ating DJ Bantag. Okay, pakinggan lang natin ng kaunti ha. Hindi ko i-play ang buong interview. Magbigay lang ako ng reaction mamaya. Ito po ang part of the interview. Kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang yung tinatawag na extraordinary fund? Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan? Ito, usapin na ito. Usapin na po ito. We are looking forward na sana ay tumakbo si DJ Bantag at sana manalo. Si Coach Ole yung nagsasalita. Ilalantad mo ba, DJ Bantag? Ilalantad mo ba ang mga pondong iyong matatanggap? Ayan ang sagot. Pasok! Kung kayo ay naging, kunwari lang, palarin na maging senador. Alam mo, Banat Bay, Yan na, ating DJ. kami sa academy. Wala naman kaming iniisip kundi magsilbi sa bayan, magtrabaho, magkaroon ng trabaho, at asahan mo, sahod mo lang. Ganun lang naman yan eh. Kung yun ang kinakailangan, why not? Iano natin, lantad natin lahat. Kung yun ang gusto nilang umpisahan natin, o umpisahan natin. Di ba? Ayun. Ang ganda na sinabi ni DJ Bantag. Paano ba natin hindi sisimulan? Kasi una pa lang sinabi na. Anyway, panoorin na lang nyo yung buong interview. I don't know kung paano ang pag-upload nila. Basta ako, personally, natutuwa na marinig na naman ang boses ni DJ Bantag. Sa tingin ko lang ang isa sa pinokos nitong tatlong Banatero vloggers, mga tanong tungkol sa posibleng pagkandidato ni DJ Bantag sa 2025. Parang testing the waters. Tinitignan nila ang reaksyon ng taong bayan. Parang may may sa Facebook, Bantag for Senator, di ko pa napuntan. Mag-subscribe po tayo doon. Magsusubscribe ako para ipakita natin ang suporta kay DJ Bantag na mag-senador siya. Kasi, ano ba yan? May immunity ba yan once na nanalong senador? I don't know. Paano siya, Paano? Hindi talaga. Kasi si Laila de Lima, senador siya, nakakulong pa rin. Wala pala. Kung manalo si DJ Bantag by 2025, hindi siya maka-attend sa mga session sa Senado dahil may warrant of arrest. Pwede siyang manalo. Kaya lang, tago pa rin. Anyway, basta sana tatakbo siya. Ang problema ng ating DJ Bantag, yung expenses. Kaya nasa atin na yun. Paano tayo magtulungan? Ako, on my own, dito lang sa aking YouTube channel, pwede ko na siyang ikampanya ngayon. And then personally, sa mga kakilala ko, I'm sure, madami-dami ang madadala kong boto para sa kanya. Na yung mananalo siya na menos ang gastos. Kasi, ang dahilan bakit maraming corrupt na politiko, yung laki ng gastos nila panahon ng kampanyahan, binabawi yan pag nanalo na sila.
I have witnessed so many politicians dito sa Mindanao. Ito, banggitin ko lang. Hindi na, ayokong banggitin yung probinsya. Basta may 2 probinsya dito sa Mindanao. Grabe, ang bayaran yan. Itong nakarang eleksyon sa local, umaabot na ng 5,000 per botante. Highest bidder yan. Kung aling kandidato ang mas malaki ang ibigay, doon yung botante, yun. Yung bubutuhan nila. Kaya lang, once nanalo naman yung mayor, example, mayor, wala na, kanya na lahat yung ira. Pati munisipyo, kanya. Magpapatayo siya ng sarili niyang munisipyo. Pag natalo na siya, bahay niya na yun. Ganun po. Sa 2 probinsya dito sa Mindanao, hindi ko na babanggitin. And other, sa buong Pilipinas, ganyan na eh. Kwarta-kwarta lang ang labanan sa politika. Kaya, kung minsan, ang botante rin ang basulon o yung masisi. Dahil doon pa lang ipinagbili na nila ang kanilang mga boto. So sana ito, kung tatakbo man ang ating DG Bantag, yung mananalo siya with the least expenses para ang kanyang utang na loob sa taong bayan na bumuto sa kanya. So mag-serbisyo siya ng gusto. Kaya yung unang tanong ni ni Banat Vice, yung ibubulgar ba niya yung kanyang expenses. Kasi ngayon, hindi ina-audit ng masinsinan yung pondo ng Senado at Lower House. Confidential fund certification lang. Kaya ang unang challenge kung manalo si DG Bantag, i-open ba niya ang kanyang expenses? Yes, sabi niya. Kasi simpleng tao lang itong ating DG Bantag eh. Kaya doon ako bumilib sa kanya. Pareha sila ni Tatay Digong. They speak from their heart at trabaho lang. Nasasayangan nga ako sa kanyang sa nangyari sa kanya. But anyway, these are all trials sa buhay. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. May purpose ko ang Panginoon. Bakit nag-undergo ng ganito ang DG Bantag? Maybe God is preparing him for a higher purpose. Yun na nga, baka senador. Ganyan din si BP Sara. Bakit? Yan, inaatake siya ngayon. Nawalan na siya ng confidential intelligence fund. Na kinacharge siya ng corruption dahil sa pag-clear niya ng 125 million in 19 or 11 days. Inatake. But all these things sa nakikita ko, it's working for the good of BP Sara. Kung napanood nyo yung kanyang statement tungkol sa pagkawala ng kanyang confidential intelligence fund, napakakalmado. Maliit na bagay lang yan, sabi niya. Ang pagtuunan natin ng pansin, ang kahirapan ng buhay. Huwag kayong sasama sa mga maling gawain. There's a time for everything. Yun, nag-quote na siya ng verses sa Bible. At in God's timing, sinasabi niya, darating tayo dyan. Kaya, cool, relax lang tayo. So, in a way, nakita ko na tanggap niya na yung sitwasyon niya, na she can work kahit wala siyang confidential intelligence fund. May mga ibang sectors na, mga funds niya na nagsasabi, panahon na mag-resign siya as DepEd Secretary. Yan, narinig ko ang ating fair lady, Madam Maharlika, na panahon ng kumalas. So, ang feedback ng aking mga viewers, kayo po nanonood na, no, hindi maganda na mag-resign as DepEd Secretary si BP Inday Sara. Tuloy lang. Okay, balik tayo. Punta naman tayo kay Boying. Ito, in-interview na naman. Nako, ang laking sampal ito kay Boying. Nasaan na, Secretary Boying, ang iyong banta na pailan mo ng kaso itong 3 Banatero vloggers? Be? Wala.
Dahil alam mo, hindi sila madutlan, hindi sila matamaan sa iyong ano. Matalino itong tatlong Banatero vloggers. Wala silang kaso. Hindi sila pwedeng kasuhan. Dalawang abogado, dalawang top-notch lawyer ang dumipensa sa kanila. Una, si Senator Aquilino Pimentel, di ba? Ginisa ka, Secretary Boyeng sa Senado. Na anong kasalanan yung tatlong vloggers? Sabi mo, wala. May freedom of the press. Ano daw? Bakit nagrereklamo si Secretary Boyeng? Dahil nasasaktan yung pride niya. Ito daw tatlong Banatero vloggers ay hindi na nagre-respeto sa batas. Dahil may warrant of arrest na si DJ Bantag, bakit pa siya ini-interview? Sabi niya, may freedom of the press, of media. Di, pabayaan niya yun. Dapat daw itong tatlong Banatero vloggers, i-report kung nasaan si DJ Bantag. Ay, nako. Trabaho mo yan. O trabaho niyo yung dalawa ni Secretary Abalos. Hindi nyo kami mapilit. Kahit ako, kahit kasuhan nyo ako, pag alam ko kung nasaan si DJ Bantag, hindi ko siya ituturo sa inyo. Itatago ko pa, tutulungan ko. O sige, kasuhan nyo ako. Obstruction of justice, sige lang. Ay, nako. So, with this interview, I'm sure, high blood, stress, andyan na hindi na makatulog-tulog ng mahimbing, lalong magagalit si Secretary Boyeng. Relax lang po kayo, Secretary, tanggapin nyo na, that's part of life. Alalahanin nyo, bago kayong naoperahan, yung buhay nyo, marami ring nagmamahal sa inyo, yung pamilya nyo, cool lang. Pabayaan nyo na lang mag-interview itong tatlong Banatero vloggers para kami namang mga Bantag fans, maligaya rin. Ganyan lang talaga ang buhay. So, congratulations, tatlong Banatero vloggers. Mamaya ko na panoorin yung buong interview. At yung mga Bantag fans worldwide, hanapin nyo na yung i-post ng Banatero vloggers. Pakinggan natin ang saloobin ng ating minamahal na DJ Bantag.